So mga kababayan, nasupalpal itong si Gobyerno Jovic Remulla kay spokesperson NTF-EL CAC itong si Lieutenant General Antonio Palarde. Ayon kay Palarde, nag-isip ka ba? Ito yung message niya kay Jovic Remulla. Nabasa mo ba yung statement ko? Did you see any threat? Baka binulungan ka lang ni Mayor Isko, ni Moreno, sa Campo at Lisa Masa, na mga kaalyado mo na members nitong Makabayan Black. So yan, yun ang hamon ni ano. So matapang itong magsalita itong si Palade. Kailangan kasi isang talagang namumuno sa bayan, hindi ka lampa eh. Hindi ka mapatinag sa mga hindi ka magpatinag sa mga puna sa iyo. Kasi kung mahina ka pag binatikos ka, tumiklop ka na tuhod mo, walang kakwentang leader. Yan ang leader. May paninindigan kung anong statement niya, pinapanindigan niya kay ayaw naman sa kanya kasi mayroon siyang kung tinatawag nito pruweba o baga ebidensya, 'di ba? Sinabi niya rin sa mga statement niya kung ebidensya ang gusto nila, marami. Marami tayo. So sa kabilang dako naman guys, itong si kilala nyo, yung paborito nyo, no? Alam ko paborito nyo ito. Itong si ang tawag nito, House Speaker ah, Alan Lord Velasco, kung saan pinagtanggol din itong Makabayan Black. Ayon nga kay Speaker Velasco, kung mayroon kang ebidensya niya, itipunin mo, idalhin mo sa korte, hindi sa media, hindi sa social media. So anong klaseng utak 'yan? Kaya nagkaroon ng ano bang purpose nitong NTF-EL CAC? 'Di ba para ibigyan ng pabala itong ating mga kababayan. So kung ba't binuo pa nila 'yan, 'di ba? So kung gusto mo man pala magsampahan ng kaso, edi wag ka na magbuo ng nito, 'di ba? Yun kasi yung layunin ni General Antonio Palarde na i-educate itong ating mga kababayan, ipakita sa kababayan kung sino yung dapat ni iwasan, kung sino ang dapat nilang pakitunguhan at sinong dapat na iwasan para hindi sila ma-brainwash. Kasi marami namang nanay na siyempre mga anak nila nakauwi na rin, tinuturuan niya kung sino yung utak, kung bakit sila napabilang sa grupo na yun, tinuturo ganito. So balit yung mga congressman dyan, itutulog naman niya sa kangkungan, walang alam. Kaya ngayon, no, tila sanib porsa na sila. Si Velasco nakikisawsaw, yung sa Senado, tatlo na nakisawsaw, si Kiko, si Risa, parang susunod na ata itong si Lacson. Susunod naman kung sino na naman yung susunod dyan. Abangan nyo yan. Sa part ng mayor, si Isko. Sa part ng gobernador, itong si Remulla. Iwan ko lang kung mag-anak ni Boying Remulla ito. Baka siguro kapilido, mag-anak nga. So yan. Matindi talaga matindi yung kalaban ni dito. So gusto kasi ni i-educate yung mga kababayan, ipakita kung sinong dapat pakisamahan para wag mahawa yung mga anak. Kasi pagka hindi na mapigilan na niya yan, baka magulat na lang yung mga bata. Kasi ayon sa kwento ng isang sumuko, ngayon mapanood nyo mamaya, ipapalabas ko. Pero audio na lang, hindi ko pakita yung mukha kasi medyo galing yun sa PTV4, baka mga-copyrights, no? Pero try ko lang picture lang, ipakita kayo lang yung screenshot lang, tapos audio lang ipaparinig ko sa inyo. Kasi itong ayon sa kanya nga, napakaganda yung motibo ng no? Magaling sila maggumamit para hindi kaagad mabisto yung mga kanilang mga paraan. Ang ganda, una-una, ang ganda. Talagang akala mo revolution para talaga sa parang katotohanan, kung balang kinalaunan daw nakapatay na rin siya, no? Kapwa niyo Pilipino, pinapatay niya, parang ganun ang testimony nun. So ang ibang nahuhulihan niya, di ba, yung kipalad yung mga kabilang sa grupo na ito, yun nga lang, hindi nakita nito ng ibang mga congressman. Kasi kung ikaw matalino, intelligent kang nakalasi congressman, nakapagtapos ng mag-aaral yan, talagang dumaan yan sa matitinding sanang pakihilubilo, alam nila sana yun kung anong galaw ng isang tao. So kasi, sa part kasi ng mga Makabayan Black, minsan nagtataka tayo, bakit kung sa part ng gobyerno tahimik sila, ay sa part ng doon sa kaliwa may gumawa ng kabalastugan,
tahimik sila. Pero pagdating dito sa part ng gobyerno, ang bilis nila bumatikos. Lagi nilang sinigaw yung napansin niyo, makikita mo talaga na takot sa militar itong grupo na ito, eh, takot. Try mo palabasin yung militar diyan sa Manila, sasabihin nila, lubas na yung mga militar, take over na yung ano, magmamarsiyalo na, kung ano-ano, 'di ba? Kung ano-ano ng pinagsasabi. Pati ito si Risa nakikiano kasi si Risa, makabayan, anak bayan 'yan dati. Alam naman 'yan. Tapos si Ita Rosales, anak bayan ngayon, 'di ba? Eh, alam mo naman kung mga lahi 'yan, eh. Talagang step by step yung pagpasok na sa gobyerno dahil dito sa party list na ito nakapasok sila dahan-dahan hanggang papasok na sa mataas. Ang mahirap diyan kung mapasok nila yung pinakamataas na kapangyarihan. Siguro kung mapasok pa nila yung hukom o mga judge, nako, baka mayroon na siguro diyan. Hindi na tayo magtaka kung baka mayroon na rin diyan impluwensya diyan. Nakakatakot talaga. Grabe. So guys, itong isusunod ko itong audio lang para makita nyo kung anong testimony ng dating sumuko. Bigay ko lang yung pangalan niya para makita nyo lang. Screenshot lang para medyo yung video. Ano ba sa inyo yung turning point? Like, you were a rebel for many years, pero ano yung turning point sa inyo? Ba't kayo nagbalik loob? I was the solution. Kasi, kumbaga, nung nire-recruit pa lang ako para sa bayan, pag akyat mo sa bundok, hahanapin mo kasi yon. Talaga para sa bayan, serve the people. Kasi isa po ako doon sa mga original na dinalang mga student leaders sa Malaybalay Bukidnon to launch officially the LFS. So doon, sinasabi lang sa akin na para sa bayan, kailangan bilang bata, hindi ka lang dapat maging bata, hindi ka lang dapat maging estudyante, hindi ka lang dapat sumusunod, meron ka rin dapat nagagawa. So I was thinking all along, sige, may magagawa ako. Di sama naman ako. Noong una, actually, hindi ko naman alam yun eh. Pabasa-basa lang ako ng libro. Later on, educational discussions, study group. Ano ba yung mga hinahanap ninyo sa isang tao na pwede nyo sabihin, ay, ang batang yan, pwede? Depende po sa kung ano ang pangangailangan. Pero technically, dapat may leadership potential siya at saka matalino siya. Okay. So, pag pinoprofile namin yan, saan sa barangay, sinong nasa likod, sinong nasa harap. Nakakatakot yan. Opo, kasi pag contact ko na po yung kailangan, pag, halimbawa, na-profile ko, katulad ni Alicia, na-profile na namin, alamin ko sino yung nasa likod. Para pag hindi na, halimbawa, biglang, all of a sudden, biglang naglamlam. Malalim kasi yung Tagalog. Medyo nag-die down yung pagsama-sama niya sa grupo. May kukontakin ako. Pakitingnan mo nga si Alicia. Anong meron na? Oo, bakit hindi na siya uma-attend ng mga ganito. May contact ka dyan. Turning point natin. Yun nga po, I woke up one day, this is not revolution. Kasi pag sinabi mong revolusyon, yan ay isang estado sa isang bayan na kung saan ang bayang ito ay lumalaban dahil may nang-aaping dayuhan. Okay. So hindi po Does it necessarily have to be a dayuhan? Ano ba yan? Hindi po kasi dayuhan. Medyo talaga, malalim yung naging papel din ninyo, no, sa Hindi po kasi dayuhan yung pinatay ko sa bundok eh. kababayan. Pilipino po. So by that definition alone, hindi ako revolusyonaryo, terorista ako, kriminal ako. Mahirap pag nagawa mo na, nandun ka na, lalamunin ka na ng konsensya mo eh. Bakit kailangan kong manira ng pamilya ng may pamilya? Re-recruiting ko yung anak ni, hindi ko maipagpaalam, hahanapin ng nanay, sasabihan ko pa yung bata, huwag mong sasabihin kung nasan ka ha. So doon na parang may mali. May Yun mali. yung moment na yun. Hindi lang para mali talaga. Kasi pag bata ka, hindi mo nakikita yung mali. I still don't have the full capacity to decide. Wala pa akong power nun. I'm only 13. So yan kababayan yung video natin, no? Yung napanood itong audio lang dahil medyo masila ng video at sigurado ma-violation yan sa YouTube. So ang ginawa ko, picture, audio lang at saka screenshot. So makita nyo yung statement ni matagal na yung na yan. Kahit nung nangyaring hearing nung nakarang taon sa Senado ay nagsalita ang mga yan.
Ang dami nila nagsalita doon pero walang nangyari sa hearing doon sa Senado. Ewan ko anong ginawa doon, anong klaseng pagdinig doon. Hanggang ngayon, walang resolusyon. Sino ba yung ano doon? Sino ba yung namumuno doon na chairman? Walang ginawa eh. Ewan ko anong nangyari doon. Nagsayang ng pera, hiniring sa Kongreso, tapos kinalawan, wala din nangyari. Sana wag naman mangyari dyan sa Kongreso patungkol sa ABCB na nadinggoy lang, walang nangyari, naggastos lang ng hearing, tapos kinalaunan, useless din pala. Yan, nakakainis talaga.